Praise the Lord. Hallelujah. Daod na kailangan mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa oras tumahalapin noon sa aking pagdadala yung palang mensahe. Ikaw Diyos magbigay sa akin ng karunungan at maglangis. Buksan mo, mahal na Panginoon, ang paunawa ng bawat isa narito. Hipuin mo sa kanilang mga puso. Ipaunawa mo sa kanilang ebanghelyo ng kaligtasan sa ganang akin kung magagawa at sa pagdalangin ng aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Wetzel Meda, aking sinasaway ang magawa ng kaaway, demonyo ng hadlang at paglangan lumaya sa aming kalagitnaan. In Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. The highest praise, glory, honor, and majesty belongs only to our dearest Jesus. And we give double respect and honor to our beloved parents in the Lord. And we cherish the blessed memories, teachings, and preachings of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Noel D. Estad Almeida and dearly beloved and Honorable Assistant Pastor Lina Coman Almeida. I also greet the beloved Almeida family, the beloved children, children-in-law, grandchildren, and great-grandchildren. Sa ating mga beloved viewers, sa inyong lahat, minamahal mga kapatiran, sa aking mga kasamang mga manggagawa at mga ngaral, to our beloved visitors or newcomers, tanghali na po sa lahat. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating Diyos na buhay. Lahat na pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Buksan po natin minamahal ang ating po mga Biblia dito po sa Roma, Kapitulo 8, versikulo 1 at 2. From the book of Romans, chapter 8, verses 1 and 2 in sa Tagalog at Ilocano, Kylie. Dito po sa Roma 8, talata po 1 hanggang 2. Ngayon ngay wala nang anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus, sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus, ng buhay na kay Kristo Jesus, ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Amen. Sa Ilocano po. Dito po sa Taga-Roma 8:1 hanggang 2 sa Ilocano version. Awan nga rod ita ti anyaman apan nakadusa, amay pipay kadagiti adda ken Kristo Jesus. Tatilinteg ti Espiritu ti biag ken Kristo Jesus, linuk atanak itilinteg ti basol ti patay. Amen. Romans chapter 8, verse 1 and 2. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. Everybody say, praise the Lord. Pag ikaw ay na kay Kristo at lumakad ka, hindi sa laman, kundi sa Espiritu, sabi dito, minamahal, hallelujah, sabi dito, ikaw ay may kalayaan. Jesus hath made you free from the law of sin and death. Hindi ka na alipin. Amen. Sa batas. Yung batas na ikaw ay alipin sa kasalanan, law of sin and death. Tingnan mo, minamahal, yung mga nangyayari ngayon sa ating pong mundo. Yung pinaka-latest example is yung Iran. No? Stricto po yan, minamahal, yung Iran. Napaka-stricto yan. Kilala po sila na Islamic nation.
Mahigpit ang kanilang batas. Pupugutan ka ng ulo. Paglalabagin mo yon. Pero wala pa rin nangyari. Milyon-milyon ang umaklas dahil wala silang kalayaan. Amen. Ilalim sila sa batas at kamatayan, minamahal. Dito sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, mapalaya ka. Hindi ka na alipin sa kasalanan. Sabi nga ng ating mahal na kapatid kanina, nagpatotoo, minamahal, dati siya membro ng LGBTQ. Tama ba yun? Plus, may plus pa eh. Lesbian, gay, transgender, LGBTQ. Bisexual, tapos yung Q, queer or care. Yung queer, sabi nila, yung hindi mo raw alam kung lalaki ka ba o babae ka ba. Yun yung queer. Hindi naman sila umiibig sa kapwa lalaki. Hindi din sila umiibig sa babae. Yun yung Q. No? Care or queer. Tapos mayroon pang plus. Siguro mayroon pang susunod na madiscover nilang ugali ng isang tao. Samantala ang mahal na Panginoon, ang kanyang napakalinaw sa Bible, nilalang ng Diyos, dalawa lang, lalaki at babae. Amen. Unang-unang nilalang niya, lalaki. Tapos, pinatulog si Adan, kinuhaan siya ng rib, tapos ginawa ng Panginoon si Eva. Everybody say, praise the Lord. Kaya lang, si Satanas, napaka-wise, inalok ang tao na maging matalino katulad sa Diyos at kumagat naman ng tao at kiniklaim ng tao yan ngayon na paano maging matalino katulad sa Diyos. Ayan. Gumagawa ng mga haka-haka, theory, yung tinatawag na evolution theory. Hanggang unti-unti na ito ay lumalamon sa mga tao. Dahil elementary ka pa lang, tinuturo na ng science yan. Hindi naman pinipilit na maniwala ka, kaya lang, yun yung theory. Nagaling lang sa isang tao na hindi niya naunawaan ano ba talaga, paano nangyari na may tao, paano nangyari na may mga planeta, paano nangyari na may mga isda o ano mga iba't ibang hayop. So, galing lang sa isang tao yan. Si Darwin, di ba? Charles Darwin. Samantala, sa Biblia, napakaraming nagpapatunay na may Diyos talaga. Amen. Mga propeta, mga sulat ng mga propeta, mga apostol, patutuon ng mga tao na nakaranas ng mga himala. Pero binigyan nila ng bigat yung haka-haka lang, minamahal, tsuri lang, at yan na ngayon ang halos pinapaniwalaan ng tao. Na ang lahat ay galing sa evolution, hindi creation. So, hindi naman pwedeng i-mix mo yan. Naniniwala ka sa Diyos, tapos naniniwala ka sa evolusyon. Yung mga talagang extreme naniniwala sa evolusyon, yung talagang totally wala na po silang paniniwala sa Diyos, talagang sa evolusyon sila naniniwala, yun na napapariwara yung buhay nila. Yan ang tinuturo sa kabundukan. Na walang Diyos. So by chance lang na isinilang ka.
So ganun lang ang pag-twist, minamahal. Tinwist lang ni Satanas ang isip ng tao, naligaw na ang tao. Ganun din sa Bible, minamahal. Pag mayroong kulang sa Bible, maliligaw ka. Sabi nga ng ating mahal na kapatid kanina nagpatotoo, bagamat sila ay namulat, ang kanyang mga magulang at sila isinilang na taga Jesus Miracle Crusade International Ministry, dumating po yung panahon na lumipat po sila sa ibang sekta na the same doctrine. Pero sabi niya, may namahal, nung sila po'y nagkrusada sa isang isla ng Palawan, Colyon Island, habang kasagsagan ng krusada, bumagsak po yung malakas na ulan at malakas na hangin, parang binagyo sila. Sumilong yung mga pastor, sumilong yung mga membro ng UPC na yon. Pero ang nanatili na hindi umalis, taga Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kasi naturuan tayo ng buong katotohanan. Amen. Hindi po tinuro ng ating mahal pastor yung kalahating katotohanan. Buong buo talaga. Paano magiging buo? Word and action. Amen. Kasi kung salita lang, half-truth lang yun. Samahan mo ng gawa. Amen. Ilang mga super typhoons sa Metro Manila na taon na mayroon po tayong krusada. Kuminsan, 3 araw na crusade o more than 3 days crusade, kasagsagan ng krusada, doon tatama ang super typhoon. Ilang beses nasaksihan ng ating mga kapatiran, ng ating mahal na pastor, habang binabagyo ang lugar, napakalakas na yung hangin, napakalakas na yung ulan, tapos lalabas ang mahal na pastor sa tent at nagtaas ng kamay, nalangin, ilang segundo, huminto yung super typhoon. So doon tayo namulat. Amen. Everybody say, praise the Lord. Naalala ko yung Bible study namin doon sa Visayas State College of Agriculture. Ngayon po ay Visayas State University na, sa Viscality. Mayroon po kaming Bible study doon na pag-umpisa namin, doon kami sa labas. Pero nakapaligid po yung mga bahay doon. Mayroong bahay ng professor ng university. Doon kami sa labas kasi para malawak-lawak. Labas ng bahay. Maya-maya, kalagitnaan ng Bible study, bumagsak yung napakalakas na ulan. Di po kami sumilong. Pinanood kami ng mga kapitbahay. Talagang bumagsak ang lakas na ulan. Pwede kami makuryente doon dahil gumamit kami ng sound system. Hanggang natapos yung Bible study, wala talagang alisan. Nakita ng isang professor yon, engineer po siya. Dahil doon sa nakita niya, siya at ang kanyang buong pamilya nagpabautismo sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Sabi niya, kakaiba kayo. Kasi habang bumabagsak yung ulan, kasama hangin, sabi niya sa isip niya, lagot kayo ngayon, magsitakbuhan kayo. Yun ang kanyang expectation. Kasi yun naman talaga ang normal. Yan ang ginagawa ng mga tao. Kahit mga gathering. Ewan ko lang sa mga sundalo kung nagmamarcha tas uulan, kung magtakbuhan parang hindi yata, no? Kasi pag walang command na tatakbo, pero kung mag-command yung commander na silong muna, di silong yan. Pero kung walang command ng ganon, magpamarcha-marcha sila doon. Pero talagang nakita niya yon. Mayroong sakit din yung engineer na yon na isang professor ng university. Siya po'y nagbabotismo. Buong pamilya sila naglilingkod sa mahal na Panginoon. Pinagaling ang kanyang karamdaman at tuwang-tuwa siya
na natagpuan niya ang buong katotohanan. So yung po minamahal yung tinatawag na buong-buong katotohanan. Hindi lang sa salita, may kasamang gawa. Amen? Pag sinabi nating ang Diyos ay nagpapagaling, hindi lang sa salita, totoong nagpapagaling. Pag sinabi ng Biblia na hindi nabubuhay sa laman, sa iba kasing version to, yung binasa kanyang Tagalog at Ilocano, parang kulang yun. Oh. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Kama. Pero doon sa ibang version, Tagalog at ibang version, mayroon ding English na tuldok na po yan. Tinanggal na po yung who walk not after the flesh, kama, but after the Spirit. Wala nang hatol ang mga nakikristo na lumakad hindi sa laman, kundi sa Espiritu. Everybody say, praise the Lord. Yung dinala po natin ang katuruan ng Jesus Miracle Crusade through the Bible, binasa po natin para marinig ng mga pastors sa Zambia na ang ating sinasabi ay biblical. Wala pong labis, walang kulang. Sinusundan po nila yan. Bawat banggit ng bersikulo, sinusundan po nila. Anong sabi ng isang pastor, isang reverend, 40 years na nagtuturo sa Bible school, different Bible schools, isa po siyang Baptist pastor at nagiging Bible instructor for 40 years. Sabi niya, I want a new beginning. Gusto ko magkaroon ng bagong panimula. I want to be rebaptized in Jesus' name. Dahil naunawaan niya na ito pala ang dapat gagawin. Hindi lang siya. Isang bishop, siya yung pinaka-head. And 17 pastors. Mayroon pang apostol. Kasi common sa kanila yung mga titles. Napakadali sa kanilang kumuha ng prophet, kung gusto mong prophet. Prophet title mo. Kung gusto mong evangelist, evangelist ang title mo. O anong gusto mo? Yun ang gusto mong title. Tawagin kang bishop. O sige, bishop. Tawagin kang apostle, apostle. Pero sabi ng beloved Bishop Boyd Mutsoma, titles are nothing. Amen. Pagdating sa langit, hindi naman sabihin, yung mga bishop, yung mga pastor, mga apostle, mga evangelist, dito kayo sa harap. Hindi naman yun eh. Wala namang kaugnayan yung title. Sabi nga ni Mala Pastor, nung inordain ako sa Cagayan de Oro City, hindi ko naman alam na inordain na pala ako noon. Kinausap ako almost 1 hour. Sabi niya, Brother Danny, beloved Brother Dan, hindi importante ang titulo. Hindi importante ang titulong ordained preacher. Kahit tawagin lang akong Brother Wildy, basta langit, sapat na yan. Amen. Yung iba, pag hindi mabanggit yung titulong ordained preacher, napuprovoke pa eh. Pag tawagin lang ng brother, parang iba na yung tingin. Wala yun, minamahal. Doon ako na-bless sa mga bishop doon. Ang tatas ng mga title nila. Tapos sabi ni Bishop Boyd Mutsoma, you know, the Jesus Miracle Crusade, they are just called themselves as brothers, sisters. Sapat na sa kanila yon. Sapat na sa atin yun. Tawagin ka ng brother. Amen. At doon nila na pansin na pag tumatawag po tayo sa ating pong kapwa mananampalataya, mayroong beloved. So nag-umpisa na po sila na nagtawagan na rin sila ng beloved.
Dito po natin natutunan. At nasa Bible po yan, minamahal. Di ba? Sabay ng Bible, Beloved, I wish above all things that you may prosper as the soul prospereth. Amen. Nasa Bible yan. Biblical yan, minamahal. So pag tinawag mo yung kapwa mo manampalataya na beloved brother, beloved sister, o sa mga manggagawa, beloved worker, beloved preacher, o beloved ordained preacher, beloved pastor, yung pagbanggit mo ng salitang beloved, dapat galing sa puso yan. Amen. Binanggit mo yon dahil totoong mahal mo yung tao na tinutukoy mo. Yan po yung paglakad ayon sa Espiritu. Hindi po pwedeng sabihin, hindi ko matawag-tawag na beloved yan. Galit ako niyan. Hindi po pwedeng gano'n. Paano kung ang malapit magalit din sa'yo? Amen. Tawagin mo na lang sa pangalan dahil galit ka. O tawagin mo lang brother, sister, kasi hindi mo mabanggit-banggit yung beloved dahil meron kang naramdaman na galit sa kanya. Delikado po yun. Baka yan ang dahilan na hindi ka makapasok sa langit. Dahil sabi ng Biblia, ang galit ay murder. Sa Old Testament, ang murder ay ikaw ay nakapatay. Pero sa New Testament, galit pa lang na hindi mo mapatawad-tawad ang tao, that's murder. At yan ang magiging hadlang na hindi ka makakapasok sa langit, magiging hadlang sa mga pagpapala na dapat ibibigay ng Diyos sa iyo. So yan po yung sinasabing walking in the Spirit. Marami pong Christian, minamahal, di walk after the flesh. Lumalakad sa ayon sa laman, kung ano yung gusto ng laman. So hindi po tinuro sa atin ng ating beloved pastor yan. Dalawa lang kasi yan eh. There are two kinds of believers, carnal and spiritual. Wala pong in between. Amen. Parang katulad lang din yan sa nilalang ng Diyos, male and female, man and woman. Wala pong in between. Wala po yung LGBTQ+. Wala po yan sa Bible. Amen. Everybody say, praise the Lord. So, ganun din sa paglilingkod. Mainit, malamig. Wala pong lukewarm. Kasi sabi ng Revelation, ang lukewarm ay isusuka. Di ba? Maligamgam, isusuka. So, mamili ka lang doon. Alang magpipiliin mo yung malamig. Gusto natin ang langit. So, ang pipiliin natin yung mainit na paglilingkod. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Sabi nga ng ating mahal na kapatid, imagine, 3 times a week. No? Hirap talaga. Tapos, mahabang pagpupuri. Yung pagpupuri natin, panambahan na sa iba yan. Yung halos isang oras na joyful, isang oras sa solemn, tapos na ang iba, tapos na. 2 oras lang sila. Yun na nga, minamahal ng pag tayo po kinukuha na mag-preach sa mga kapulisan, mga kasundaluhan, tapos bigyan lang tayo ng 15 minutes, malayo yung ating pinanggalingan, inaayawanan natin yun.
Pero sa iba, tuwang-tuwa na, yung mga ibang pastor, mas gusto nila yon. Kasi ang habol nila, picture, photo ops, sige, para mayroon tayong picture sa mga pulis. Para mayroon tayong ipapadala doon sa pinaka-head nila or saan man nila ipapadala yon, sa Amerika ba? Na mayroon silang ministry sa pulis, may ministry sa sundalo. So, okay na sa kanila yung 15 minutes. Gusto din ng pulis yun. Gusto din ng mga sundalo yun dahil mayroon pa silang mga activities. O makapag-picture din sila dahil requirement sa kanila yun. Requirement sa kanilang promotion yun. Na kailangan mag-attend sila ng mga religious activities. Kapatiran nga natin doon sa Enreli, minamahal. Humingi sa akin ng certificate na naka-attend siya dahil requirement sa kanila yun. Dahil gusto ng ating gobyerno na ang mga kapulisan, mayroon silang panahon sa Diyos para hindi sila matukso sa mga temptations. Amen. Sana requirements din yan sa lahat ng mga politiko, no? Pag wala silang panahon na makinig sa salita ng Diyos, pwede silang filean ng kaso na i-impeach sila. Di ba? Oo. Kasi sabi ng Bible faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So pag sabi 15 minutes, sa iba na lang kayo. Sa ibang pastor na lang. Kasi yung preparation mo, hindi ka kakain. Hindi ka kakain ng umaga, manalangin ka, gabi pa lang, nanalangin ka, malayo yung travel, tapos pagdating doon, kailangan darating ka ng ganong exact oras, tapos 15 minutes lang. Paano yung 15 minutes kung pagdating mo doon, na-late ka ng 5 minutes, 10 minutes na lang? So, sabi ko, sa iba na lang, ibang pastor na lang. Kasi sa amin talaga, 30 minutes o pataas. O anong ginawa ng mga pulis? O sige, pwede. Kahit 45 minutes. Kasi mayroon tayong patotoo. Kumukuha ng mga patotoo galing sa ating TV program. Kasi yung mga 5 minutes yan o more than 5 minutes, yung iba dyan, maiksi lang. No? Yun yung kinukuha doon. Dati pulis o pulis, army, o dati NPA, o pinaplay yun. Napapanood nila, nagustuhan. So ano nangyari? Kahit mahaba tayo, almost 1 hour, tayo na ang nagtuturo, gusto pa nila 2 times a week sa lahat ng mga police stations. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Tapos sabi pa ng mga police, kahit anong i-preach nyo dyan, pakinggan namin. Kahit mapisim pa yan, kung ano pag doktrina yan. Kasi nakita nila sa Jesus Miracle Crusade, totoo ang ating mga sinasabi. Walang halong biro, walang halong pakunwari. Amen. Everybody say praise the Lord. Masakit man, minamahal, pero langit. Sabi nga, hurt me with the truth, but do not comfort me with the lies. Saktan mo ako sa katotohanan. Huwag mo naman akong, ano bang comfort sa Tagalog? Huwag mo naman akong aliwin sa kasinungalingan. Di ba? O kinukomport ka nga, ito, okay lang. Okay lang yan. Kahit gumagawa ka sa, kahit hindi ka sumunod sa kabanalan, okay lang yan. Langit pa rin tayo. Pag-ibig ang Diyos. Ganun ba yun? Inarinig mo salita ng mahal na Pinoon, masakit. Taga Jesus Crusade, talagang pinipili talaga nila yung mga bersikulo na masakit. Kailan katotohanan yun? Hindi ka lumalakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Ano ba yung lakad ayon sa laman? Galatia 5. Sundan po natin, minamahal. Ito po yung paglakad ayon sa laman. Tapos, Galatia 5,
19 hanggang 21, ito yung lakad ayon sa laman. Tapos 22 hanggang 23, ito naman ang lakad ayon sa Espiritu. Ating pong basahin. Dito po sa Galatia 5, 19 hanggang 21. Uno. At hayag ang magawa ng laman sa makatawid ay ang mga ito: pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabaha-bahagi, mga hidwang pananampalataya, mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at mga katulad nito tungkol sa mga bagay sa inyo, tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawan ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Ilocano po. Dito po sa Galatia 5, 19 hanggang 21. Ket addadaas si papatak dagiti aramid tilasag, nga isuda dagitoy panakikamalala, kinarugit, derrep, panagrugbab ka di Diyosen, panaganito, gurang-gura, ringringgor, imimon, panagpungpungtot, panagsususik, panagsisina, panangikilo ti pamati, apapal panagbarbartek, panagragragsak nga aglablabes ken banbanag nga umas asping kadigitoy, ipagpakaunak kasti inbagakon kada kayo, ididamo at dagiti aramid kadagitoy saan danto atawiden ti pagarian ti Dios. Amen. Palakpakan natin ito mahal na minamahal. Sabi po dito, now the works of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, envyings, murders, drunkenness, revelings, and such like, of the which I tell you before, as I have also told you in the past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Tapos sabihin nila, Brad, wag mo namang sabihin yan. Respetuhan na lang tayo. Pwede ba yun? Huwag mo lang i-preach yan. Respetuhan na lang tayo. Wala namang perpekto. Ganun. Ano bang gusto natin? Langit? O impyerno? Tapos may reliyon nag-offer. May kalagitnaan doon. Langit, impyerno. May purgatorio sila. So doon naman naniwala ang mga tao. Di ba? Katulad lang yan sa lalaki at babae, mayroon silang LGBTQ. So, dito tayo. Kasi, mayroon silang ganun. So, instead na dalawa lang, langit, impyerno, may purgatorio. Dito tayo kasi hindi natin kaya yung langit. Ayaw naman natin sa impyerno, purgatorio na lang. Ang tanong, biblical ba yun? Biblical ba, minamahal, na ang LGBTQ plus ay makakapasok sa langit? Biblical ba na ang nasa purgatorio ay makakapasok sa langit? Hindi po yan biblical. Tuso si Satanas. Talagang si Satanas nag-o-offer ng wala. Amen. Everybody say, praise the Lord. Parang isang estudyante, kinumberte, o mag-NPA ka, para magsilbi sa bayan, para mangyari ang pantay-pantay na gobyerno.
Pantay-pantay nga ba? Pagdating lang sa bundok, hindi rin. Doon sila muna, hindi, sa bundok pa lang sa kanilang grupo pa lang, wala namang pantay-pantay doon. Butot balat yung mga ordinary member na NPA, yung mga commander, matataba. Silang umawak ng budget Oh. Ginagalang ang mga kababayan, pero nire-rape nila sa bundok. Silang nagsabi sa akin, mga commander din, na ngayon ay nagbagong buhay na, nandito na sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hindi talaga daw nila makontrol yun. Lalo na kung mayroon silang member na nabilong sa LGBTQ+, talagang naglaladlad yan sa bundok. Yun pa naman yung mga matatalino din. Pwedeng mag-disguise para hindi mahuli. So wala talaga. So nung tayo pumasok doon sa kanilang kampo, sa kanilang teritoryo, sa mga influenced barangay, influenced area, at tayo namimigay ng leaflets, beware, communism is satanism, bigla silang nagalit. Hindi sila natuwa, nagalit sila. So anong ginagawa nila? Pinapaligiran yung ating Bible study, nakikinig. Nakita nila, wala tayong armas. Biblia lang. Tapos gabi yung Bible study hanggang alas 12 ng hating gabi. Nag-iisip sila sa sarili nila, anong klaseng mga taong to? Pwede nating hagisan ng granada. Pwede natin silang ambusin. Dahil sasabihin pa namang satanismo sila. Ibig sabihin, satanista sila. Minamanmanan. Ilang balik-balik natin. Minamanmanan. Saan tayong lugar pupunta? Mayroon naka-assign, nagmamanman. Hanggang kumilos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay nila. Nagpabautismo, sinubukan. Dahil may mga karamdaman Gumaling ang sakit. Ngayon, kasama na natin nagpupuri sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Sabi pa nga ni Mahal Pastor sa akin habang inuutosan ako na sabihin mo ito, basahin mo ito. Isaiah 54:17, walang almas na ginawa ng tao, magtatagumpay laban sa iyo. Pagbalik ko, sabi ng Mahal Pastor, nagalit? Yun ang tanong. Hindi naman sinabi ng Mahal Pastor, nahipo, natuwa. Ang tanong ni Mahal Pastor, pagbalik ko, nagalit? Sabi ko, opo Mahal Pastor, galit na galit. Paggalitin mo pa. Balik ka, balik. Isaiah 41:10-13. Ano nakasulat doon? Huwag kang matakot. Huwag kang malupaypay. Ang mga kaaway magtatago. Nasa harap ang kaaway Nasa harap na namin, nakaikot na sa amin ng mga galit sa amin. Binasa ko yun. Pero bago ko binasa yung pangalawang utos ng Mahal Pastor, tinanong ko mula ang Mahal Pastor, bakit Mahal Pastor kailangan silang pagalitin? Anong sabi ni Mahal Pastor? Hindi kikilos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay nila pag hindi sila magagalit sa atin. Tingnan mo yan. Amen? Yung pala, Mahal Pastor, pag mag-preach sa television, mga abusayad, mga abusado, mga demon possessed kayo, pupunta ako dyan. Di ba? Pag mag-preach sa minimal, talagang patungkol sa revolto, talagang walang patago-tago. Galit yung mga pare, naggalit yung mga obispo, naggalit yung mga katoliko. O paano ngayon? Sila din ang nagpapasalamat na mayroong taong matapang na magsabi ng buong katotohanan. Everybody say, praise the Lord. So, ano nangyari? Anong resulta? Nagpipraise na rin sila. Sinasabi na nila sa kanilang misa, hindi natin sinasamba ang mga rebulto. Huwag niyong halik-halikan yan. Hindi yan Diyos. Representing lang yan. Ayun. Sinong nagmulat sa kanila? Sila ba? Hindi. May kausap akong pari doon sa Hasaan, sa Misamis Oriental. Isang Jesuit priest. Nakapunta siya ng Vatican kasi pag Jesuit ka, doon ka sa Vatican mag-aral.
Ano sabi niya? Napapanood ko si Evangelist Almeida. Totoo lahat ang sinasabi niya. Oh. Sabi ko, bakit po hindi niyo tinuturo? Ba't hindi niyo tinuturo? Totoo palang sinasabi ng aming mahal na pastor. Babatuin na kami ng mga membro namin. Kasi nakaugat na ang kanilang pananampalataya. Kumbaga pinagbigyan, no? Pinagbigyan hanggang nakaugat. Instead na pagdating ng mga Kastila, ang dala nila Biblia, ang dala nila ay mga rebolto. At yun ang tinuturo, dito kayo luluhod, dito kayo manalangin. Nakaugat na yon, pasa-pasa na yon, from generation to generation. Sabi nung pare, babatuin na kami. O baka, pagkamalan kami na born again rin kami. Ha? So natutuwa kami na nandyan kayo. Sabi nung pare sa akin, naniniwala ako na sa pagbabalik ng mahal na Panginoon, mayroon talaga siyang babalikan na mananampalataya, na totoong mananampalataya. Tapos, dagdag na siya, sinabi niya, but I am sure it is not my religion. O, tingnan mo yan. Sure na sure siya na hindi daw ang kanyang relihiyon ang babalikan ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. So, tayo po'y nagpapasalamat sa mahal na Panginoon, minamahal. Minulat tayo sa totoong paglilingkod. Amen. So, ang Romans, natin pong binasa, minamahal, sabi, those who walk not according to the flesh, but according to the Spirit. Ang ibig sabihin, living life guided by God's Spirit, not just human desires. Ang pamumuhay na guided by God's Spirit, not just human desires. So, living guided by God's Spirit is like having an inner compass. Everybody say, praise the Lord. Ano ba ang trabaho ng kompas? Sa mga seaman, pag nandyan sila sa laut, sa gitna ng karagatan, sa Pacific Ocean, wala kang makitang isla, gagamit sila ng kumpas. Kasi yung kumpas palaging nagtuturo sa north. Tama ba? Itong ating Bible reading, teacher to eh. Nakakita ka na ng kumpas, ba ready? Kahit anong ikot mo, sa north talaga nagtuturo, di ba? Ang kumpas. So, ganoon yun. Kahit nasa pagsubok kami na mahal, nasa problema ka, parang nagdilim ng paligid sa'yo. Pag ikaw ay lumalakad, ayon sa kalooban ng Diyos, spiritual life, mayroon ka pa rin guidance kasi mayroon kang pinakakumpas. Hindi ka maliligaw ng landas. Amen. Yan ang ginagamit pag nandyan sa Pacific Ocean eh. Pag nandyan yung bagyo, nasa gitna ng kadiliman, sa gabi. O kasi pag wala yung kompas, pwede silang mabangga sa mga isla. Pwede silang mabangga doon sa may mga icebergs. So mayroon silang gabay, yung kumpas. Tapos alam nila kung nasaan na sila. Kung papunta sila ng Amerika o nakatutok sa north, so dito sila papunta ng east. O galing sila ng Philippines, so papunta sila doon. So nasa mapa, sinusundan nila yung mapa, minamahal. No? So, living life guided by God's Spirit is like having an inner compass. It helps you navigate choices, relationships, and challenges with wisdom and peace. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon.
Everybody say, praise the Lord. Oh. Ba't hindi nagtatagumpay ang mga NPA, ang mga komunista? Dahil hindi sila naniniwala sa Diyos. Gusto nila ng pagbabago. Ilang dekada na sila, 5 dekada na, wala pa rin. Dahil hindi sila naniniwala sa Diyos. Sabi ng mahal na Panginoon, for without me, ye can do nothing. Amen. Dami ng mga kabataan na sira ang kanilang buhay. Sabi pa ni Commander Botsoy sa akin, nasawa na kami sa pangako ng NPA. So nagpabutismo, buong unit, buong command, ilan sila? 35. Kumbaga isang platoon yun sa military. 35 sila, pati commander, nagpabutismo. Dahil sabi nila, sawa na kami sa pangako, walang natutupad. O pangako ng komunista sa kanila, ng CPP, NPA. O, nung pumasok tayo, nilakad, 12 hours, paakyat, 12 hours din pa uwi. Hindi naman tayo lugi dahil sila pong lahat ay nagpabautismo at ngayon sumuko na sa gobyerno. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay, minumahal. So paano natin how to tap into God's guidance in our daily life? Sabi dito, prayer. Talk to God like a friend. Everybody say, praise the Lord. Talk to God like a friend. Huwag kang mag-pray na ang pinipray mo parang wala lang. No? Talk to Him like a friend. Paano ka nakikiusap sa friend mo? Ganun yung prayer. Amen. Lord, punta ako ng Manila ngayon. Ingatan mo ako, ilayo mo ko sa disgrasya, Lord. Mayroon akong lakad, mayroon akong ipapaluap na papilis. Ganon. Diba? Papunta ka ng Manila, tapos Santa Maria. Ano yun? Pupunta ka sa Manila, yung prayer mo, ang layo. Sabihin mo kung saan ka pupunta. Sabihin mo kung anong pangangailangan mo. Kung may cancer ka, di sabihin mo, Lord, mayroon akong cancer. Alam naman niya yun, kailangan mong hingiin. Kailangan ka magpakumbaba at sabihin mo, ano yung pangangailangan mo. Yun ang ginagawa mo sa iyong kaibigan. Everybody say, praise the Lord. Lalo na kung best friend. Kahit mga sikreto, sasabihin mo na yon. Kahit hindi niya dapat malaman, sasabihin. Ganoon din sa mahal na Panginoon. Yung best friend mo, pag mag-away kayo, kawawa ka. Hindi na best friend yan. Worst enemy na yan. Kasi alam na niya yung mga sekreto mo. So, Bible reading. Get wisdom from His Word. Basahin natin ang salita ng Malapinoon. Kung paano tayo kasipag magbabasa ng comment. Kasipag manonood ng yung mga reels, mga videos. Kung halimbawa, yung may post ka tapos 1,000 yung comments doon, binasa mo isa-isa yon. Pero pag Biblia, inaantok, isang bersikulo pa lang. Pagbasa, nakakatulog. Ginawa pa yung Bible pang patulog. Hindi ko makatulog. Ako ang Bible, ilagay sa ulo. Tulog. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin mahal na Panginoon, minumahal. And listening. Tune in to His voice in quiet moments. Ano yun? Listening. Tune in to His voice in quiet moments. Pagbabasa ng Bible, para ka nakipag-usap sa Diyos. At mayroon ding mga bagay-bagay. May mga panahon na habang ikaw ay nasa quiet moments, mayroong parang bumubulong sa'yo, mayroong ipapaisip sa'yo ng Malapinoon, gagawin mo. Ibig sabihin, nangungusap ang mahal na Panginoon sa'yo. Everybody say, praise the Lord. O, kailangan sensitive ka.
Ah? Through dreams, visions. Nung pumunta kami ng Zambia, habang nag-ayuno kami, nag-prepare kami, minamahal. Oh. Napaniginipan ko ang ating beloved parents in the Lord. Ginamit ng mahal na Pino ng ating beloved parents in the Lord. Anong sabi ng ating beloved Mama Dear sa akin? Nakita kong ating beloved Mama Dear, beloved pastor, parang nasa edad na 30 plus. Sabi ng beloved Mama Dear, anak, magpasting muna kayo ng absolute 3 days bago kayo pumunta ng Zambia. Tapos pag mag-preach ka doon, anak, huwag kang mataranta. Isipin mo yung English ay sariling lingwahe mo na. O yun, fasting kami. Yun ang sinabi ko sa kasama ko, fasting kami. Absolute. Beloved ko, si Daniel, ako. Beloved Brother Benji. Tapos pagdating doon, hindi na namin iniisip na hindi kami mga English. Kinalimutan mo na namin Tagalog. Kung kami mag-uusap, nagtagalog kami. Pero pag doon sa gawain, wala na, hindi na namin iniisip yun. Iniisip namin, normal lang. Share si Daniel doon sa mga kasama niya, mga instrumentalist. Nag-share din si beloved ko sa mga women, mga asawa ng mga pastor, mga membro ng mga babae. Ako naman nag-share sa mga bishops. Ganon din si Brother Benji. Oh. Sa 13 days na stay namin doon at 8 days na crusade, na may mga araw na doble umaga at gabi, bago kami umalis doon, 3 beses kami nagbautismo, 200 plus, to be exact, 210 ang nabautismohan. 17 pastors, may mga bishop, may mga apostles, na-rebaptize sila lahat. Kapangyarihan ng Diyos ang kumilos. Amen. Hindi kami magagaling sa English. Hindi rin kami nagdala ng malaking pera doon. Pero ang gasto ng crusade, pamasahe pa lang namin papunta at pabalik, 500,000 na. Yung gasto naman yung 8 days crusade, basta kulang-kulang 1 million ang gasto. Pero nagtaka kami saan galing yon. Pinabayad pa ang beloved ko ng penalty sa immigration, 96,000 pesos. Ubos ang budget namin, pero sabi nga, ang Diyos ay nagpo-provide. Amen? God will provide. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Yan po yung ating namamana na panampalataya ng ating beloved parents in the Lord. Krusada, kahit walang budget, krusada, prayer and fasting, ang Diyos ang nagpapadala ng financial support. Nagpapagaling ng maraming may sakit. Amen. So, yan po yung ating gagawin, minamahal. Bukas, mamimigay na po tayo ng leaflets. Mag-umpisa na po ang sounding. Ngayong gabi, maglalagay na po ng mga streamers sa buong Kawayan City. Hanggang sa mga kabaranggayan. So, we need volunteers. And we need also your support financially. Para sa February 1, ang ating pong mga kababayan, katulad natin dati, na alipin sa kasalanan, ay mapalaya at mapagaling ang kanilang karamdaman. Awitan po natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Hallelujah. Napakasarap maglingkod sa mahal na Panginoon. Buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Totoo ang mahal na Panginoon. Wala po tayong mga artista na pinapakita sa mga tao para sila ay lalapit. Wala po tayong mga gusali na ingganyuhin ang mga tao na ito ang katotohanan, ang ganda-ganda naming building. Ang ating pong pinagmamalaki dito, kasama natin ang Diyos. Buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. He is the same yesterday, today, and forever. Kahit saan tayo pumupunta, nandyan ang protection ng mahal na Panginoon. Tingnan mo sa Iran. Karamihan pala sa mga lumalabas doon, nagrarally, ay mga underground movement
ng mga Christian, pinagbabaril sila. Kung gaano katotoo yun, umabot na ng 30,000 patay, pinagbabaril. Dinadala sa ospital, pinupuntahan sa ospital, talagang tinutudas. Tumatawag na sila ng suporta sa Amerika. Hindi maririnig ang kanilang mga boses dahil tinanggal ang internet doon, walang signal. Pero may signal ang prayer. Amen. All things work together for good. Hindi po sila nanatiling underground. Sila po ngayon ay nasa kalsada na. Hindi na po sila nagtatago. Hindi po sila natatakot mamatay. Dahil nasumpungan nila ang katotohanan na ang kaligtasan pala ay sa ating Panginoong Hesus. He is the truth, He is the way, and He is the life. Itaas ang ating mga kamay. Awitan po natin ating mahal na Panginoon. Napakapalad natin. Malaya tayong samba. Pero hindi po natin minamahal. I-set aside, there are possibilities. Kung ano pong nangyayari sa ibang bansa, kung ano po yung nangyayari sa Iran, yan po ang mangyayari sa atin. Nandito na po tayo sa huling araw. Before rapture, mayroon pong tinatawag na 7 years tribulation. 3.5 years. Hindi masyado. And then another 3.5 years, yun na. Puspusan na ang pag-uusig. Let us prepare for rapture through sharing the Word of God, saving all souls, crying to the Lord for the salvations of many souls. Hallelujah. Awitan po natin ating malapit. Hallelujah. Pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aking puso, sa aking buhay. Patuloy pagsamayanan, wagas noon ngayon ang pagkailanman, luwalhati ka. Hallelujah. Sa
para po sa ating mga baguhan, lalo na sa mga viewers. Mayroon po kayong kasama dyan sa inyong mga panunood na hindi pa mananampalataya. Ilapit po nyo sa mahal ng Panginoon. Now is the day of salvation. Now is the accepted time. Mayroon pong 4 na reglamento ang kaligtasan. Una-una, panampalataya. Pangalawa, pagsisisi. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan natin Panginoon Jesucristo. Pang-4, bautismo sa Espiritu Santo. Yung 3 na yan, tayo po ang gagawa. Sumampalataya po tayo. Roma 10:17, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Magsisi tayo. Mga Gawa 3:19, Acts 3:19, repent and be converted. Para darating sa iyo ang pagpapala nagmumula sa mahal na Panginoon. Magpabautismo tayo sa tubig sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Hanapin po nyo sa inyong lugar ang Jesus Miracle Crusade at magpabautismo po kayo. Sabi ng Acts 2:38, bawat isa magpabautismo sa pangalan ng Jesucristo para mahugasan at mapatawad ang makasalanan. At pang-4, Mateo 3:11, Diyos na ang gagawa. Siyang magbaptize sa atin sa kanyang banal na Espiritu. Sumunod sa panalangin lahat ng mga baguhan, ating mga viewers. Hallelujah. Malapay ng Isus, salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan sa oras ito. Ako po'y taos pusong nagsisisi sa lahat ng aking mga kasalanan. Ito'y akin ng pinagsisihan at hindi na balikan pa. Patawarin mo kung mahal na Panginoon. Isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay sakitan. Pumasok ka sa aking puso, iligtas mo ako sa po kay mamahal sa buhay. Ako'y maglilingkod sa iyo mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Sa iyong dakilang pangalan. In Jesus' name I pray. Amen. Dakilang man Diyos na mapapangirin sa lahat. Sa lahat na tumanggap sa mahal Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas sa kanilang mga buhay. Patawarin mo sa kanilang mga silan, baguhin mo kanilang mga buhay. Gawin mo silang tunay na Kristiyano, isulat mo kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay sakitan. Iligtas mo sila sa po kanilang mamahal sa buhay. In Jesus' name I pray. Amen. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon, minamahal. Ilagay po yung kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Para po sa ating mga viewers, just touch the screen of your cellphone or laptop at tayo po'y magkaisang manalangin. Ano po yung mga pangailangan sa mahal na Panginoon? Hallelujah. Isama rin po natin minamahal. Hallelujah. Ang umpisa ng ating sounding at pamigay ng leaflet sa araw po ng bukas hanggang February 1, ang mahal Pinoy magligtas sa maraming kaluluwa. Dakilang man Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinakamamahal naming Panginoon Jesus. Sa panalangin ng aming kagalanggalan at minamahal na pastor, 10 panalangin ng kanyang buong pamilya, mahal na Pinoon. Hallelujah. Humingi po kami ng kapatawaran. Sama kami nagkulang, nagkakamali. Anong mga may naisip na gawin na banggit namin mga labi na hindi kaya-aya sa iyong banalapan, patawarin mo kami, mahal na Pinoon. Dalangin din po namin, mahal na Pinoon, ang pag-umpisa ng aming pong hallelujah, sounding at pamigay ng mga imbitasyon sa araw po ng bukas. Hallelujah, hanggang sa araw po ng February 1, mahal na Pinoon, magligtas ka ng maraming kaluluwa, magpagaling na may mga karamdaman, mahal na Pinoon. Wala pong imposible sa iyo. Sa lahat na nakikisa, nagbibigay ng kanilang mga sacrificial giving, pledges, at sa kanilang pagtatapat sa pagbibigay ng kanilang tithes and offering, pagpalain mo ang kanilang mga trabaho, negosyo, hanap buhay, mga sakahan, anumang kanilang hallelujah, source of income, mahal na Panginoon. Anumang kanilang makaramdamang taglay sa imalang kaparanan, pagalingin mo at lutasin ang kanilang mga problema at dinggin ang kanilang mga panalangin. Hallelujah, sama-sama namin sinasaway demonyo ng karamdaman, sakit sa puso, high blood diabetes, cancer, demons of incurable sickness and diseases, vices, problems, unbelief and doubts, demons of poverty, cast out in the name of Jesus. Hallelujah, in Jesus' name, in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tumayo po tayo, minamahal, bilang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Itaas po natin ang ating dalawang kamay at tumalon po tayo ng 3 beses. Sabay-sabay po nating isigaw sa malakas na tinig ang hallelujah, praise the Lord 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Tayo po'y dumako na pong minamahal sa ating pong special offering at announcement at ating pong beloved brother Raymond Passion.